Korte, pumalag sa ICC, pinapauwi si Tatay Digong. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At syempre huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz. At bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito, mga katunay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Robin Sweet Showbiz na naghahatid sa atin ng mga balita. Ayan kung gusto nyong mapanood ang mga balitang nilalabas ni Robin Sweet Showbiz, mga katunay, bisitahin nyo lang ang Robin Sweet Showbiz channel. Alright? Pasok, Robin Sweet Showbiz! Sa desisyong binasa ni Judge Luz del Carmen Ibanez Carranza, pinagtibi ng Appeals Chamber ang nauna ng pasya ng pre-trial chamber na hindi dapat palayain si dating Pangulong Duterte dahil sa pagturing umano sa kanya bilang isang flight risk. Tuluyang ibinasura ng International Criminal Court Appeals Chamber ang hiling ni former PRRD na interim release habang hinaharap niya ang mga kasong may kinalaman sa giyera kontra ipinagbabawal na gamot. Pero nabuhayan naman ng loob ang taga-suporta ng mga Duterte dahil inutusan na ng Korte Suprema ang Malacanang at ilang sangkot na opisyal ng gabinete na magsumite ng kanilang mga komento sa habeas corpus petition na inihain ng mga kamag-anak ni dating Pangulong Duterte na humihiling sa mataas na hukuman na pilitin ang gobyerno na gumawa ng mga hakbang upang matiyak ang pagbabalik ng dating Pangulong Duterte sa Pilipinas mula sa International Criminal Court detention. Ang mga respondent... Ayun! Talaga, buti ngayon sa panahon na to, meron pa tayong naaasahan talaga, no? Ang Supreme Court. Yan ang hindi nila pwedeng masakop, yung Supreme Court na yan. Buti dito natin nakikita ang transparency sa bawat kilos ng Supreme Court. Kaya ito pa ang inaasahan natin sa kabila ng pagde-deny ng ayaw nilang payagan si PRRD na magkaroon ng pansamantalang kalayaan. Ang Supreme Court naman nagbibigay ng utos na ganito na kailangan pauwiin si PRRD dito. 'Di ba? Kaya nga ganyan eh. Kaya sa ICC nila dinala yan eh. 'Di ba? Kasi kapag dito yan sa korte dito sa atin sa Pilipinas niliti si Tatay Digong, alam nila na maaabsuelto lang yan dahil alam naman nila na walang ginagawang masama si Tatay Digong. 'Di ba? Syempre saan nila dadalhin yan? Hindi sa tropa nila. Sa ropa pips nila, 'di ba? O alam kasi nila si Tatay Digong medyo nagbabato ng hindi magandang salita sa ICC dati. Kaya syempre parang siguro may inis kay Tatay Digong yung ICC. Kaya syempre doon sila sasandal. O galit kay Tatay Digong to. Galit kay Duterte to. Kaya dito natin kulong yan para hindi makalaya. Kasi kung sa Supreme Court natin dadalhin yan, kung sa Korte sa Pilipinas yan, makakalaya yan. Baka hindi tumalab yung ikakaso natin dyan. Kinasuhan nga ni Castro yan, di ba? Si Franz Castro. Kinasuhan niya yan, di ba? Si PRRD. Absuelto si PRRD. Ang daming kinakaso kay PRRD. Absuelto. Di ba? Lalo pa kaya ito. No? Na alam naman natin na wala namang ginawang mali si PRRD. Yung war on drugs na yan, talagang may naitulong naman talaga sa mga tao. And Aisna Lucas Bersamin, Jesus Crispin Remulla, John Vic Remulla, General Romel Marbil, Nicolas Torre III, Menardo Guevara, Norman Tiangco at ang iba pa. Ang mga nabanggit na respondent ay binibigyan ng hindi umiiral na panahon ng 30 araw upang maghain ng kani-kanilang memorandum. Ngunit para naman kay Attorney Rowena Guanzon, bagamat hindi siya pabor sa ilang bahagi ng war on DRUGs ng dating Pangulong Duterte noon at nang masubukan niyang mag-ikot-ikot sa ibaba, kausapin ng mga ordinaryong tao, ramdam daw nila ang kaibahan lalo na ang kapanatagan na mabuhay ng maayos noong panahon ng dating Pangulong Duterte kaysa ngayong Marcos administration. Yes, totoo yan. Totoo yan. Na dati talaga is talagang napakapanatag tayo. Na kahit sabihin natin na maglakad tayo na nakalaha sa kalsada, talagang patag tayo. Dahil sobrang higpit ng mga panahon na yon.
No, nakikita naman natin may mga pulis na aali-aligid sa ating mga lugar na talagang magbibigay ng safety sa atin. Sa totoo lang, kung hindi talaga maganda yung war on ano na yan, ang dami nang naging biktima ngayon. Ultimo ako, ultimo ikaw na nanonood sa akin, ultimo tayong lahat. 'Di ba? Pero nandito tayo. 'Di ba? Ligtas. Naging maayos. Lalong-lalo na nung pandemic. Nandito ako, nandito ka, nandito tayo lahat. Naitawid tayo ni Tatay Digong. Di ba? Totoo yan. Kaya para sa akin, si Tatay Digong ang best president. No? Bukod kay Ramon Magsaysay. Syempre, ako, idol ko rin si Ramon Magsaysay. Si PRRD din. Di ba? Hindi ako pabor sa ilang bahagi ng war on the Pero nakakatuwa to si Attorney Guanzon, no? Talagang dati talaga akala natin kalaban, akala natin talagang nakakainis siya, pero dito talaga is pinakita ni Attorney Guanzon, ni Rowena Guanzon na talagang napaka-transparent niyang tao. Talagang sinasabi niya yung katotohanan. Kapag mali ka, hindi kita papanigan. Kapag tama ka, papanigan kita. Ganun si Attorney Guanzon. mo. Ayan. At alam ng lahat yon. Pero nung subukan kong mag-ikot sa ibaba, kausap ang mga ordinaryong tao, ramdam nila ang kaibahan, lalo na ang kapanatagan na mamuhay ng maayos Yes. noong panahon mo. Dahil sabi nila, bumalik na naman ang mga kriminal na walang kinatatakutan. Yes. Nag-aabutan na naman ng Ultimo nga mga kabataan ngayon, ang lalakas na ng loob. Gumawa ng masasama. Diba? Sa totoo lang talaga ha, yung mga sinasabi na ayaw kay PRRD, mga nagsasabi na ganun, yun yung mga nasa taas eh. Sila yung mga level sa buhay. Diba? Pero magpunta ka, tama si Attorney Guanzon, doon ka magpunta sa baba. Doon ka magtanong-tanong. Mas lamang ang mga nasa baba kaysa sa mga nasa taas. 'Di ba? Hindi yung langit at impyerno, hindi yun ha. Baka mamaya intindi nyo, langit, impyerno. Mas marami ang nasa impyerno kaysa langit. Mamaya may mga makikitid ang utak dito. Ayun. Kumbaga, sa baba talaga, doon mo malalaman. Doon kayo mag-survey, doon kayo magtanong. Kung ano ba talaga si Tatay Digong nung mga panahon na yun. Hindi yung sa mga matataas kayo nagtatanong, sa matataas kayo humihingi ng opinion. Natural sasabihin yan, hindi maganda. Di ba? Hindi kami makaporma eh. Tsaka huwag kayo magtatanong sa mga adik. Pag nagtanong kayo sa mga adik, sigurado. Sasagot niyan, hindi maganda yung war-war ni PRRD. Di ba? Pinagbabawal na gamot kahit tanghaling tapat ngayon. Hindi maiintindihan ng elitista ang mga tao na may kasamang adik sa bahay o kapitbahay, lalo na kapag nagbebenta na ng maski electric fan, sinusunod ang nanay o asawa para lang may ibigay na pera pambili ng ipinagbabawal na gamot, o bigla na lang nang makita dahil wala na sa katinuan ang utak dahil sa pinagbabawal na gamot. Ang tagal ko... Alam nyo ba, yung drogang yan, no? Yung bisyong yan, no? Alam nyo, ang bisyong yan, talaga ang numero unong pinagmumula ng krimen. Dahil ang tao, kapag nakagamit yan, nawawala sa pag-iisip yan. Nandiyadyaan yung panghahalay, gagawa ng pagpatay, gagawa ng ganito, ganyan. Lahat ng kasamaan papasok sa utak niyan. Diba? Talagang pag ikaw yung bisyong yan ang pinasok mo, siguradong yan, lahat magagawa mo. Kasi hindi naman magagawa ng isang matinong tao, yung may matinong pag-iisip, yung mga yan, yung mga krimen na yan, kung matino ang isip mo. 'Di ba? Hindi ka makakagawa ng ganun. Syempre kahit paano may bubulong naman sa yung mga angels. Hindi pure demon ang magbubulong sa iyo. Pero kung ikaw is nakagamit ka ng bisyo, yung bisyo na yan, tas hinaluan mo ng alak, sigurado pure demon ang magbubulong sa iyo. Kaya talaga maganda yung naging resulta niyang war on ni PRRD. Kasi nga, ang daming adik ang tumino ng mga panahon na yon.
Ang daming nagbagong buhay. Ang daming natakot. Ang daming mga nagtrabaho. Kaysa pumasok sila sa bisyo na yan. Malaki na itulong yan. Maraming naging ligtas sa kalsada. Hindi tayo gano'n nakakabalita ng ganito, na pinaslang, ganito, si ganito. 'Di ba? Nababalitaan mo nga nun eh. Hinalay si ganito, ang humalay, tinigok. Parang gano'n. 'Di ba? Nakakabawi agad yung biktima. Hindi katulad ngayon. Kahit nga sa harapan ng bahay mo, baka natutulog ka, pasukin ka pa sa loob ng bahay mo. 'Di ba? Kung tinimbang ito dahil malungkot ako para sa mga inosenteng nadamay na kinamat ang mga pangyayari, pero hindi ko pwedeng ipikit ang mata ko at takpan ang tenga ko sa mga istorya na narinig ko sa palengke, public transport, barbershop at kung saan-saan pa. Ang sakin lang, dito ka sana nakakulong sa atin dahil sabi nga ni BBM sa mga fugitive abroad na working naman ng legal system natin. Kaya umuwi sila at harapin ang kanilang kaso. Nakita ng administrasyon na ito na malaking tinik nila si Digong dahil tinatamaan sila tuwing binabanata niya ang kalabisan ng gobyerno. Marami pa ring tagasunod, lalo na sa Mindanao. Imbis na paghilom matapos ang resulta, ay mas lalong nagkawatak-watak lang tayong lahat. Papaano naman kung manalo ang petisyon na ito ni Mayor Baste at utusan ng Korte Suprema ang gobyerno na ibalik si Tatay Digong sa bansa? Susunod ba ang International Criminal Court? Paano ang gagawin ng gobyerno ni BBM kung hindi sumunod? Hindi ba't sakit sa ulo yan, BBM? Para naman kay Mr. Real. Sa tingin ko kasi, parang hindi sila susunod. Yung desisyon nga na pagbasura ng korte dun sa impeachment ni BP Sara, galit na galit sila eh. 'Di ba? Para sa akin kasi sa ngayon, sa panahon na to, sa loob ng 3 years na itong natitira sa administrasyon, parang napakalabo talaga na mailaban si PRRD. Siyempre, mas maganda na ilaban natin. Kumbaga, ilaban natin para siya'y makauwi, makalaya. Maganda yon. Lalo na yung ginagawa ng mga anak niya. Tayo humihiling talaga ng ganun. Pero kasi sa panahon ngayon, kung tayo aasa na lang dito, siguradong hindi nila gagawin yan. Na sila yung magiging instrumento para si PRRD ay makalaya. Mas pabor nga sa kanila yung ganyan. Mas pabor nga sa kanila na mawala yung mga Duterte para wala silang kalaban. Mas gusto nila kung pwede nga lang gawin nila ng mga Duterte pag samasamahin nila sa kulungan para mawala ng kalaban, gagawin nila eh. Hindi, di ba? Ganun ang gusto nilang mangyari kasi ang mga Duterte ang pinakamabigat na kalaban nila sa politika. Lalong-lalo na sa mataas na posisyon. Dahil ang mga Duterte ay may pinatunayan talaga. Okay lang sana kung walang pinatunayan yung mga Duterte. Siyempre, hindi naman makukulong si PRRD. Hindi siya madadala sa ICC. Hindi siya pupulain ng ganyan. Kung walang bilang si PRRD, may bilang yan. Meron siyang resibo, may katibayan siya, may pinatunayan siya na meron siyang nagawa. Si VP Sara, may resibo, may katibayan, merong nagawa. Kaya takot na takot sila sa mga Duterte na makalaban. Hindi dahil na gusto nilang ma-impeach si VP Sara dahil sa kaso. Hindi dahil sa gusto nilang makulong si PRRD dahil sa kaso ni PRRD. Natatakot sila sa multo na maaaring mabuo ng mga Duterte once na sila ay magbalik sa pwesto. Diba? Natatakot sila. Yun ang talagang katotohanan. Diba? Yun ang hindi hearsay. Talker, ay tila mahihirapan talagang makauwi ng bansa ang dating Pangulong Duterte, lalo na kung ang resources ng bansa ay ginagamit upang pigilan na makauwi ang dating Pangulong Duterte at talagang hindi inaalaw ng presidente. Panoorin natin ang buong video. Hindi hahayaan ng Marcos administration nila BBM na mapauwi talaga si Tatay Digong. Totoo. Hindi yan nila hahayaan. Yan. Kasi si Mr. Real Talker, iisa. Si Chinito Tisoy, si Sir Chinito Tisoy. Ayan. Iisa ang aming opinion. Diba? alam naman natin na si Tatay Digong ay hanggang ngayon, ay andyan pa rin yung karisma
Yes. At andyan pa rin yung full support ng mga Pilipino kay Tatay Digong. Kaya kung ako kay Tatay Digong, no, stay puts lang. Kung ako sa mga Duterte, stay put lang. Kumbaga, tuloy-tuloy pa rin ang pakikipaglaban para si PRRD ay makauwi. Baka sakaling makatisod. 'Di ba? Mapauwi ng maaga si PRRD. Pero hanggat maaari si PRRD dapat patuloy na magpalakas hanggang 2028. No? Kapag si VP Sara nakatawid dyan ng 2028, siguradong doon natin malalaman yan. At hindi nila yan hahayaang mapauwi dito sa Pilipinas kasi masisira ang mga political career niyang mga Tama. hinayupak Diba? na yan. Yun yung sinasabi ko, natatakot sila. Kaya pansinin niyo mga lords, sa mga totoong issue ng bansa natin na dapat tutok sila sa pagtulong ng mga Pilipino. Pansinin mo pag may mga kalamidad and everything, napapansin niyo ba na parang nasa-short yung pagtulong nila, nasa-short yung pagtulong ng gobyerno na to? Kasi iba ang priority ng gobyerno na to pagdating sa pera ng Pilipinas. Pansinin mo, napupunta doon sa corruption, sa flood control, di ba? Napupunta doon sa mga insertions. Saan pa? Diyan sa ICC. I'm sure, di ba, may binabayad ang gobyerno natin diyan sa ICC. Wala talaga, no? Kumbaga, nakakalungkot lang na sarili nating kababayan ay, di ba, itong gobyerno na to ay willing mag-bargain ng sarili nating kababayan sa ibang lahi. Grabe. Kumbaga parang wala na tayong hustisya dito sa Pilipinas. Para lang di ba? Para lang mapatahimik ang isang tao. Yes. Para lang hindi masira ang mga political career nyo. Yes. Mga political image nyo. Kasi parang ang ambisyon nila, parang ayaw na nilang magbago kung ano ang panahon ngayon. No, lumalabas na ganon. Kaya nga sa 2028, medyo delikado pa rin si VP Sara eh. Pero sana makatawid si VP Sara, kayanin niya lahat ng mga bumabangga sa kanya. 'Di ba? Hindi siya mabuwal. Sigurado palakas ng palakas ang babangga kay VP Sara niyan. Habang papalapit ng papalapit ang 2028. Kung ano-ano ang mga sasakit na salitang sasabihin sa kanya, kung ano-anong pula, panunukso, ang sasabihin kay VP Sara, kung ano-anong kaso ang ikakaso kay VP Sara, para talaga hindi siya makatakbo. Pero kailangan niyan lahat, labanan, palagan ni VP Sara, kumbaga yung lakas ng loob. Siyempre, nasa likod niya naman yung taong bayan, yung mga DDS nasa likod niya. At alam naman natin na hindi siya pababayaan. 'Di ba? Siyempre diyan din humuhugot ang mga Duterte sa taong bayan. Dahil nakikita nila yung suportang binibigay sa kanila ng mga tao. Kasi kung ang mga Duterte walang sumusuporta diyan, wala na, susuko na 'yan. Pero ang mga tao is gusto pa sila. Hinihila pa sila pataas, hindi sila hinihila pababa. Kaya patuloy sila na lumalaban. Yun yan. Gawin nyo yan sa dating presidente na nagserbisyo sa buong Pilipinas. Nakakahiya kayo. Sa totoo lang mga lords, hindi naman sa negative ako, no? Pero mahihirapan talaga na makalabas si Tatay Digong sa ICC. Lalo na kung all the resources of our government ay gagamitin para hindi makalabas si Tatay Digong. At kung hindi iaalaw ng Marcos administration na makalabas si Tatay Digong, wala na talagang pag-asa. At saka tutusin, may power naman kasi ang gobyerno eh. 'Di ba? Kayang-kaya naman talaga nila na tumulong diyan sa pagre-release kay PRRD kung gugustuhin nila. Eh si Saldi ko nga, 'di ba? Ngayon gustong-gusto nilang mahuli. Gustong-gusto nilang mapabalik, gagawin nila lahat ng paraan. Kayang-kaya naman pala. Bakit dati hindi nila ginagawa ng paraan? Pinababayaan lang nila mamasyal sa ibang bansa. O yun, dahil sa pinabayaan nila magsalita, ayan, nagsalita. Pinabayaan nila mamasyal eh. No. Nagulanta ngayon sila. Kaya naman talaga nila. No? Ayaw lang talaga nila. Ang magiging pag-asa lang natin is magbago yung liderato. Diba? Oh, yun lang Mag-change talaga ng yung sinasabi leadership natin. pagdating sa Na kailangan presidency. ng 2028, kaya ni Nakakalungkot PRRD yan. man mga lords, no? I know lahat ng mga Duterte supporters ay nalungkot sa desisyon. Pero even Tatay Yes. Digong, di ba? Oh. Tanggap na rin naman niya. Sabi pa nga niya, kung yun yung destiny niya, yun na yun. Kaya ang tanging magagawa natin mga lords is
let's keep our voice na mapakinggan, no? Tuloy-tuloy lang sa pagsasalita at paghahayag ng mga nangyayari ngayon sa bansa natin. Huwag tayong tumigil. And ipagdasal natin yung health ni Tatay Digong. Yes. And babawi tayo Yes. sa eleksyon. Kasi sa ngayon, hawak nila lahat no? Oo. Pero Lamang na lamang naniniwala, sila kahit siguro sa election sa 2028 eh. Lamang na lamang pa rin sila dahil hawak nila ang makinarya. 'Di ba? Kumbaga, taong bayan, kailangan maging mapagmatsyag kayo niyan. Huwag tutulog-tulog sa pansitan. ko tayo mga Pilipino, hindi na tayo mauuto, no? Hindi na tayo mabibrainwash ng mga dilawan, ng mga makakaliwang grupo, lalo na ng administrasyon ngayon. Hindi na nila tayo kayang imanipula. Kaya nga nila sinurrender si Tatay Digong doon sa ibang lahi eh. Kasi alam nila Dagdag na kasi grabe pa rin ang suporta ng mga Pilipino yan, sa mga kasi- Duterte. Lalo na kay Tatay Digong. Abay, may Korte Suprema pa pala tayo. Yun. Bakit ngayon lang ito na desisyonan ng ating Supreme Oo. Court? Kung sakaling manalo ang petisyon na to ni Mayor Baste at utusan ng Korte Suprema ang gobyerno na ibalik si Tatay Digong sa Pilipinas, susunod ba ang ICC? Pauuwiin ba ni BBM ang Tatay Digong sa Pilipinas? Ano ang inyong opinyon? Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz at syempre natunghayan natin ang boses na yun at ang video na yun na binigyan din natin ng reaksyon na nagmula kay Chinito Tisoy. Ayun si Mr. Talker yun. Kayo mga katunay, ang masasabi nyo tungkol dito, comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.